Everybody say praise the Lord. Let us open our Bible on John chapter 6 verse 14 and 15. Praise the Lord. Then those men, when they had seen the miracle that Jesus did, said, "This is of a truth that prophet should come into the world." When Jesus therefore perceived that they would come and take him by force to make him a king, he departed again into a mountain himself alone. Ayan. Merong miracle ginawa ang ating Panginoong Hesukristo sa pagkakataong ito. At dahil sa miracle na yan, ang mga tao gusto siyang gawing hari. Anong miracle ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo? Of course, pagpapagaling ng mga incurable diseases. Nung rumami na ang mga tao, umabot na ng 5,000. Nagtanong si Lord Jesus Christ sa kanyang mga disipulo, saan tayo bibili ng tinapay para ipakain sa kanila lahat? Yung pala sinusubok lang ni Lord Jesus ang mga disciples niya. Pero alam na ng ating Panginoong Hesukristo ano ang kanyang gagawin para mapakain ang lahat. So, meron doong bata na may 5 loaves of bread and 2 fishes. Yun ang dinalanginan ng ating Panginoong Hesukristo at ibinigay niya sa kanyang mga disipulo. Pagkatapos, nakakain lahat, busog ang lahat, may mga sobra, ginather lahat ang mga sobra, inilagay sa baskets. Imagine that. What miracle is that? Out of 5 loaves of bread and 2 fishes, 5,000 were fed with all the satisfaction. And there are marami pang sobra. Ilang baskets ang sobra. So, nung sinabi dito, then those men which they have seen the miracle that Jesus did, nung nakita na ng mga tao ang miracle na ginawa ni Jesus, sabi nila, ito ang katotohanan na totoo na prophet na kailangan darating sa sanglibutang ito. At ang na-discern ng ating Panginoong Hesukristo, alam mo ang ating Panginoong Hesukristo, the deepest matter sa puso, sa isip natin, what is our intention, alam niya yan. Hindi tayo pwede makapagpakunwari sa Kanya. Hindi tayo pwede mag-pretend sa Kanya na hindi niya tayo mahuhuli. Kasi sa isip pa lang natin, sa malayo alam na niya. Sasabihin pa lang natin, alam na niya. Ano yung nasa puso natin, alam na niya. Di ba sinabi dyan na the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? I, the Lord. So anong nakita ni Lord Jesus sa mga isip, sa intensyon ng mga tao sa Kanya? At dahil dito'y lumayo siya. Verse 15, nung si Jesus ay kanyang naintindihan na siya'y kukunin nila by force upang gawin siyang hari. Upang gawin siyang hari sa Israel. He departed again into a mountain himself alone. Umalis na naman siya. So marami ng mga attempts na ginawa sa kanya pero umiwas siya. Ganon minsan kababaw ang tingin ng mga tao kay Hesukristo. At dapat hindi ganon kababaw ang tingin natin kay Lord Jesus Christ. Huwag nating tularan ang mga taong yaon. Di na to. Suhiron kining mga tawhana nga mabawra kaayo ang ilang pagtanaw sa atong Ginoong Hesukristo. Muon siyang hari nining kalibutana. Hindi nila alam ano ang dala ni Lord Jesus Christ sa mundong ito. Samantalang ang sanglibutang ito, nilalang niya lang. And that is just dust. Siya yung napakadakilang pumunta dito sa sanglibutang ito na mag-offer
higit pa sa iniisip ng mga taong ito. Kasi ang mga iniisip ng mga taong ito, temporary lang. Para lang sa tiyan, para lang sa lifespan sa sanglibutang ito. Hindi nila naintindihan ano talaga ang dala ni Kristo. Higit pa dyan. Kaya there was a time na nung si Lord Jesus Christ ay was delivered to the judgment hall kay Pilate. At tinanong na siya, o tinanong yung mga tao, "Shall I release your king?" Tapos tinanong niya, "Are you king of the Jews?" Anong sagot ni Lord Jesus Christ? Basahin natin. John 18:36. Praise the Lord. Jesus answered, "My kingdom is not of this world. If my kingdom were of this world, then would my servants fight, that I should not be delivered to the Jews. But now is my kingdom not from hence." Yan. Ang kaharian ko, hindi sa sanglibutang ito. Kung sa sanglibutang ito ang aking kaharian, liligtasin ako ng aking mga alipin o sundalo. Paano pala natin i-describe ang kaharian ng ating Panginoong Hesukristo? Ano pala ang kanyang kaharian? Hindi dito sa sanglibutang ito na mapaparang. Hindi dito sa sanglibutang ito that is shakeable. Hindi sa sanglibutang ito na kaharian na temporary. Paano i-describe ang kaharian ng ating Panginoong Hesukristo? Para yung tingin natin kay Lord Jesus Christ, unahin natin ang kaharian niya, ang kaharian ng Diyos. Praise the Lord. At pawang mga bagay na temporary, idadagdag niya lang ito. Hindi tayo magkakaproblema. Unahin lang ang kaharian ng Diyos. Hindi kay lumalapit ka kay Lord Jesus para lang sa tiyan mo. Lumalapit ka kay Lord Jesus Christ para lang sa physical mo. Naniniwala ka kay Lord Jesus Christ para pakainin ka lang. No, beyond that, more than that. Unahin natin yung kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran. Paano dinescribe ang kaharian ng Diyos? Basahin natin Daniel 7 verse 14. Praise the Lord. And there was given him dominion and glory and a kingdom, that all people, nations, and languages should serve him. His dominion is an everlasting dominion which shall not pass away, and his kingdom that which shall not be destroyed. Yan. Hindi kayo sa kaharian sa sanglibutang ito, it is more on politics. Pagkatapos ng term ng presidente, tapos na. Let's say magpari-elect siya hanggang mabuhay siya, putol. Pero ibang kaharian ng ating Panginoong Hesukristo. There was given him dominion and glory, a kingdom that all people, nations, languages should serve him. His dominion is an everlasting dominion which shall not pass away. His kingdom that which shall not be destroyed. At ang gusto ng ating Panginoong Hesukristo, yun ang unahin natin i-secure. Yun ang unahin natin hingiin sa Diyos. Yun ang unahin nating ilapit sa Kanya para sa kaharian ng Diyos, para sa Kanyang katuwiran. Ang katuwiran ng Diyos, yan yung passes natin makapasok sa Kanyang kaharian. Parang magsakay ka ng eroplano, wala kang ticket na confirm at wala kang boarding pass. Ang boarding pass papuntang langit yung His righteousness. So be obedient to God. Para meron kang passes, meron kang boarding pass sa rapture, meron kang boarding pass sa first resurrection. Yung righteousness ng Diyos, yun ang unahin natin dahil ang katapat niyan ay kaharian ng Diyos. Kung gusto mong unahin ang kaharian ng Diyos, huwag mong kalimutan ang kanyang righteousness. I-uphold mo yan sa buhay mo.
Huwag mo yang baliwalain. Pagtibayin mo yan. I-maintain mo yan hanggang sa kamatayan. Yan ang kaharian ng Diyos. At saan banda yan? Basahin natin. Ephesians 1 verse 3. Praise the Lord. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. Yan. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. Doon yan, hindi dito sa lupa. Kaya sabi ni Lord Jesus Christ, hindi dito sa lupa ang aking kaharian. Doon, sa itaas. Everlasting kingdom, unshakable kingdom, everlasting glory, everlasting riches. Nandoon. Hindi mo yan masumpungan dito. That is different. That is not of this place. You cannot find it here on earth. Praise the Lord. Kaya, yung mga verses binasa sa mga nauna na nakalagay doon, and again, Jesus Christ departed. Bakit? Marami ng beses. Ang mga taong ito, hinahanap siya. Pero hindi sa kakarian ng Diyos. Hindi sa katuwiran ng Diyos. Hinahanap siya dahil gusto na naman silang kakain. Gusto na naman silang magpakabusog. But they don't care about the kingdom of God. They don't care about spirituality. They don't care about eternal glory, eternal riches. Hindi sila nagkikare yan. Puro lang pagkain ang kailangan nila kay Lord Jesus Christ. Ayaw nila ng righteousness ng Diyos. Kaya kung magsasalita na si Lord Jesus Christ ng mga malalalim about the kingdom of God, about eternal life, mga taong ito tumatalikod, nagagalit, hindi raw nila maintindihan, hindi raw nila masakayan. Paano? Pag nakikinig sila kay Jesus Christ, yung puso nila, puro lang tiyan ang kanilang iniisip. Carnal. Kahit ano pang gawin ng tao, pag humarap ka sa ating Panginoong Diyos, sa kanyang banal na salita, huwag kang magkarnal. Hindi ka makakaintindi. Kaya nga, they that worship God must worship Him in spirit and in truth, para masakayan mo, para maintindihan mo yung mga heavenly places kung saan ang kanyang kaharian naroon, na kung saan you will spend your eternity sa lugar na yan. It's no longer in our physical body, but in our spiritual body. Basahin natin anong sinabi ni Lord Jesus doon sa mga taong hanap ng hanap sa Kanya. Walang ibang inisip, puro lang tiyan-tiyan. Basa. John 6:25 hanggang 26. Praise the Lord. And when they had found him on the other side of the sea, they said unto him, Rabbi, when camest thou hither? Jesus answered them and said, Verily, verily, I say unto you, ye seek me, not because ye saw the miracles, but because ye did eat of the loaves and were filled. Yan. Tumakas na ga si Lord Jesus Christ, pumunta na sa ibang lugar. Habol pa rin sila ng habol, habol pa rin sila ng habol. Iniwasan na nga sila ni Lord Jesus Christ kasi ang habol lang nila kay Lord Jesus Christ, material benefits, temporal benefits. Lumalayo na si Lord Jesus sa kanila kasi hindi nila nagiget ang mga gusto ni Jesus sa kanila. Kaya yun, nung nakita na naman siya ng mga taong ito, apas ng apas ba? Yung habol ng habol. When they had found him on the other side of the sea, they said unto him, Rabbi or Master, when thou camest hither, kailan ka pa pala dito? Hanap kami ng hanap sa iyo, habol kami ng habol sa iyo. Nandito ka lang pala. Kailan ka lang dito?
And Jesus answered and said, Verily, verily, sabihin ko sa inyo, hinahanap niyo ako hindi dahil sa mga himala, hindi dahil sa aking kaharian, hindi dahil sa gusto kong iparating sa inyo, but because you did eat of loaves and were filled. Dahil lang sa tiyan ninyo. So anong lumabas na advice ni Jesus sa kanila? Na dapat ng lahat ng mga tao, iyan ang ilagay sa isip, sa puso, kung hahanap ka man sa Kanya, ito ang hanapin mo. Basahin natin. John 6:27. Praise the Lord. Labor not for the meat which perisheth, but for that meat which endureth unto everlasting life, which the Son of Man shall give unto you, for him hath God the Father sealed. Yan. Huwag niyong pagpagalan, huwag niyong pagsikapan ang mga tinapay na mapaparang lamang. Hindi ibig sabihin, hindi na tayo magtrabaho. Hindi ibig sabihin, hindi na tayo magpamuhat para makakaunta. Hindi ibig sabihin na ganon. Kundi gusto ng ating Panginoong Diyos, yung main objective sa buhay mo, i-prioritize mo yung mga bagay na everlasting. Praise the Lord. At lahat ng ating mga pangangailangan para sa tiyan, lahat ng ating pangailangan para sa ating shelter, lahat ng ating pangailangan, mga necessities dito, ipoprovide yan ni Lord Jesus Christ. Package yan ng Diyos sa mga naniniwala sa Kanya. Ayaw pa natin yan. Siya na ang mamumroblema sa atin dahil inuna natin ang kaharian niya at ang Kanyang katuwiran. Problema na niya. Hindi ating problema. Kaya nga sabi niya, huwag na kayo mag-isip anong bukas. Siya ang mamumroblema sa ating bukas. At pag siya ang mag-take responsibility sa ating bukas, praise the Lord. He is perfect. He is God. He is lahat nandyan sa Kanya. Hindi tayo magkakaproblema. Praise the Lord. O yun ang Kanyang sinabi, labor not for the meat which perisheth, but for that meat which endureth unto life everlasting, which the Son of Man shall give unto you, for him hath God the Father sealed. So yan ang tandaan natin. Secure first the kingdom of God through righteousness. And all these things shall be added unto us. Idadagdag lang ng ating Panginoong Diyos. Huwag mawala sa atin yan. Yung pagtingin natin, yung focus natin sa everlasting life. Hindi dito sa sanglibutang ito. Kaya kung hahanap man tayo kay Lord Jesus, kung lalapit man tayo kay Lord Jesus, kung mag-pray man tayo kay Lord Jesus, i-priority ang kaharian ng Diyos ma-secure. I-priority ang righteousness of God, hindi mawala sa buhay natin. And everything just will be added. Basahin natin. 2 Corinthians 4:18. Praise the Lord. While we look not at the things which are sin, but at the things which are not sin. For the things which are sin are temporal, but the things which are not sin are eternal. Ano ibig sabihin yan? Hindi tayo tumitingin sa bagay na nakikita. Meaning to say, our objective, our aim, our goal is the kingdom of God, is eternal life. At this time which we cannot see. Sa oras na ito, hindi pa natin makikita yan. And yet we believe, and yet we hope, and yet we trust His words. Praise the Lord. Yun ang ating inuuna. Yun ang ating, tingnan mo yung mga gustong mag-engineer. Hindi pa sila naging engineer, kinder pa lang sila. Meron na sila sa utak nila, I want to be an engineer. Nag-ayos sila ng aral. Hanggang nakatapos sila ng primary, secondary, kolehiyo.
naka-board, nakapasa, naging engineer na siya. Dahil meron siyang goal, meron siyang aim. Ganon din sa buhay natin. Ang magiging goal natin, magiging aim natin, yung mga bagay na hindi nakikita sa ngayon. The kingdom of God, the eternal life, the glory of God na ibibigay niya one of these days sa lahat ng mga tao na inuna ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran. Yan ang ating, alam mo kasi si Jesus Christ, nakikita niya yung puso ng tao. Tingnan mo yung mga statements ni Jesus Christ dito lagi. Lagi niya nahuhuli ang mga isip ng tao na hindi pa sinasabi. Si Simon, si Judas Iscariot, alam na niya na siya magbibitray. Yung mga disciples, alam na niya na silang lahat mag-forsake. Nababasa lahat ni Lord Jesus Christ ang isip ng mga tao. Yung mga tao ngayon dito na na-preach ngayon. Hanap ng hanap sila. Alam ni Jesus anong intention, anong goal nila, bakit hinahanap siya. Kaya sa buhay natin, ano man yung hatid ni Jesus Christ na totoong ihatid niya sa atin ang dakilang kaligtasan, huwag tayong mag-alinlangan dyan. Huwag tayong magwiri, huwag tayong maghimagod, huwag tayong mag-deteriorate dyan. Palakasin natin yan. Yung covenant ng Diyos. Kailangan maging steadfast ang ating faith sa covenant ng Diyos. Praise the Lord. Basahin natin. Meron ditong baliktad ang kanilang pinapakita. Psalm 78:37. Praise the Lord. For their heart was not right with him, neither were they steadfast in his covenant. Yan. Kailan nangyari na ang mga puso ng mga tao is not right with him? Pag ikaw ay karnal, humahanap ka lang sa Diyos para lang sa tiyan mo, humahanap ka lang sa Diyos para lang mabuhay ka sa sanglibutang ito. If in this life only we have hope in Christ, we are of all men most miserable. Kung sa buhay lamang na ito, tayo'y umaasa kang Kristo Jesus, hindi natin inilapit ang ating buhay kay Jesus para sa kaharian ng Diyos sa buhay na walang hanggan. Puro lang dito sa sanglibutang ito, we are all miserable in the eyes of God because we failed to believe His promise. We failed to believe His purpose sa kanyang pagpunta dito. Yung love ng Diyos. Alam mo ang love ng Diyos, that we shall have everlasting life. Dahil hindi tayo naniwala. Kaya, therefore, sa buhay natin, to God be the glory. Lagi nating gawing steadfast ang ating puso sa kanyang covenant. Praise the Lord. Alam ni Jesus ang ating isip at ang ating puso. Walang matatago sa kanya. Basahin natin. John 6:64. Praise the Lord. But there are some of you that believe not, for Jesus knew from the beginning who they were that believed not, and who should betray him. Alam niya lahat. Nababasa niya ang mga isip at puso ng mga tao. Kaya kailangan maging steadfast tayo sa covenant ng Diyos. Kaya kinakailangan maging unmovable tayo sa ating faith sa Diyos. Kinakailangan maging strong tayo sa ating spirituality. Diyan masaya ang Diyos. Diyan naliligayahan ang Diyos pag nakikita niya yan sa atin. And He knows sino yan, sino tayo. Praise the Lord. Alam niya. Walang natatago dyan sa Kanya. But there are some of you that believe not. For Jesus knew from the beginning who they were that believe not and who should betray Him. So, ngayon, ipakita na natin sa Diyos that we believe Him, ipakita na natin sa Diyos that we will not betray Him, ipakita na natin sa Kanya that we love Him, ipakita na natin sa Kanya that we seek Him for the kingdom of God and for His righteousness, and everything
just will be added. In His time, He will make all things beautiful. Praise the Lord. Meron pa dito, alam ng Diyos kung sa bibig lang ba tayo nagpupuri sa Kanya, pero yung puso natin malayo. Kaya pag magpuri tayo sa Kanya from the heart, pag mag-serve tayo sa Kanya from the heart, basahin natin dito. Anong sinabi dito? Ezekiel 33:31. Praise the Lord. And they come unto thee as the people cometh, and they sit before thee as my people, and they hear thy words, but they will not do them. For with their mouth they show much love, but their heart goeth after their covetousness. Yan. Lumalapit sila sa inyo. Nakikinig sila sa inyong mga banal na salita. Pumupuri sila sa inyo sa kanilang bibig, pero yung kanilang mga puso, napakalayo sa inyo. They go after their covetousness. They go after for their carnality. They go after for their materialistic. They go after for worldliness. They go after for sensual devilish, earthly. It is not spiritual. It is not for the kingdom of God. It is not for His righteousness, but out of their covetousness, carnality. Kaya huwag mangyari yan sa buhay natin. Huwag ma-develop yan sa buhay natin. Ibahin natin ang ating puso, ang ating isip. Lagi nating i-priority ang spiritual, ang kaharian ng Diyos. Lagi nating i-priority ang Kanyang righteousness. Hindi na tayo magkakaproblema sa magiging ating bukas. He will take the responsibility of our tomorrow. He will take responsible for that. Praise the Lord. Meron pa dito, basahin natin. Romans 16:18. Praise the Lord. For they that are such serve not our Lord Jesus Christ, but their own belly, and by good words and fair speeches deceive the hearts of the simple. Yan. Actually, they are not doing the works of Christ. They are not doing the purpose of Christ. They are not doing the truthfulness of His purpose. Hindi. Parang ginamit lang ang Word of God, ginamit lang ang simbahan, ginamit lang ang religion, ginamit lang ang organization for their own belly, for their own benefit. But actually, they are not doing His purpose, His will. And by good words and fair speeches, deceive the hearts of the simple. Yung mga tao, nadideceive nila, napapasunod nila for their own benefit, for their own gain, for their own benefit. See? For they that are such serve not the Lord Jesus. Pag sinabing hindi sila naglilingkod kay Jesus Christ, they are not doing His will. They are not doing His righteousness. They are not doing His commandments. His purpose. Gamit lang itong frontage lang itong Word of God, frontage lang ang religion, frontage lang ang organization, but their own belly. Meaning to say, physical benefits, physical gain, carnal benefits. And by good words, magaling magsalita, magaling mag-speech, nadideceive kahit paman ang mga puso ng mga walang kaalam-alam sa katotohanan sa salita ng Diyos. Tingnan mo si Paul. Willing si Paul na itakwil niyo ako kung magsasalita ako sa inyo against sa Word of God. So, ibig sabihin ni Paul, read the Bible.
Read the Holy Scripture. Watch out my speech. Watch out my mouth. If I preach differently, not according to the truth of God, then forsake me. Praise the Lord. Ayaw ng Diyos maging simple ka. Deceive the hearts of the simple. Hindi ka magbasa, hindi ka mag-meditate, hindi ka magluhod sa alas 2, hindi ka magluhod, mag-pray sa alas 9, hindi ka mag-pray without ceasing. Ayaw ng Diyos yun. Always pray, always pray, always seek God, always read the Word of God, always meditate the Word of God. Na kahit sino mang mag-preach dito, alam nyo na anong sinasabi nila dahil nagbabasa kayo. Praise the Lord. Whether these preachers are just aftering for gain for their belly, or they are really doing His purpose, His will, His objective. Kasi nagbabasa kayo ng Bible, nagpipray kayo, nagme-meditate kayo, madidiscern nyo yan. Tayong lahat, huwag magpa-deceive. Malaman mo naman yung mga preachers o yung mga tao na individuals na naghahatid ng Word of God na kung si Jesus ba ang pinapangaralan o pinaparangalan, kung si Jesus ba ang tinutupad, kung si Lord Jesus Christ ba ang pinupuri, kung si Lord Jesus Christ ba ang sinusunod at hindi ang sarili. Malalaman nyo naman yan. Kung yung tao na yan ay makasarili lang o sarili lang yung kanyang gusto, pero those things that belong to Christ, hindi na niya pinapakailaman. Ang kanyang sarili lang niya ang dinadala. Alam nyo yan. Alam natin yan. Basahin natin yan. Philippians 2:21. Praise the Lord. For all seek their own, not the things which are Jesus Christ. Yan. Hinahanap nila ang sarili nila, hindi ang mga bagay kay Kristo Jesus. Yan ang dapat hindi mangyari sa atin. Yan ang hindi dapat ma-establish dito sa atin. Yan ang dapat hindi makita sa atin. Dapat lahat center tayo kay Jesus Christ. Dapat si Lord Jesus Christ ang frontage natin. Di ba naalala nyo dito sa Pilipinas? May mga pastors nag-run for presidency. Si Jesus Christ avoided it. He never went into politics. He stayed on the spiritual aspect to bring the kingdom of God, the gospel of the kingdom of God purely. Hayaan mo yung nandyan sa material. But Jesus never went into politics. Ganon din sa buhay natin. Lalo't na kami ng mga nasa spiritual. We can never be engaged to any politicking sa sanglibutang ito. No. Para sa ganon, purely mahatid namin ang pure word of God para ang mga tao hindi ma-divert into carnality, into the things that are temporal. Pero ang mga tao mahatid sa totoo na tunay na kaharian ng Diyos at lahat idaragdag lang ng ating Panginoong Diyos. Kaya atin laging isipin, lagi nating i-prioritize ang advocacy ng ating Panginoong Hesukristo. Huwag tayong maging carnal-minded. Praise the Lord. Maging spiritual-minded tayo. Ano ibig sabihin yan, Pastor? Huwag na tayo magtrabaho, huwag na tayo mag-pray ng blessing para material. Hindi po. Hindi yan ang ibig kong sabihin. When in fact, nakapackage na nga yung material na ating pangangailangan. Basta wag lang maapektuhan yung ating kaharian ng Diyos na dapat nating unahin at ang kanyang katuwiran. Lahat yan, idaragdag na lang yan ng Diyos sa buhay po natin. Iga-guide ng Diyos ang bawat anak niya. At ang Diyos ang magbibigay nito. The blessing will overtake. The blessing will be given from our Heavenly Father. Praise the Lord.
Yan. Hindi na kailangan na i-live mo yung spirituality, hahabulin mo yung earthly things. Wala. Trap yan. Basahin natin. Philippians 3:19. Praise the Lord. Whose end is destruction, whose God is their belly, and whose glory is in their shame, who mind earthly things. Yan. Ang dulo ay kapahamakan. Ang Diyos ang kanilang tiyan. Ang kaluwalhatian ay kapahiyaan nila. At ang isip ay makalupa o makamundo na mga bagay. Nawala na yung spirituality, the kingdom of God. Nawala na yung righteousness ng Diyos. Pag sinabing righteousness ng Diyos, pag sinabing kaharian ng Diyos, these are spiritual matters. These are eternal matters. Eternal glory. Hindi kayo unahin mo yung gain para makapasok ka sa langit. Hindi po. Baliktarin natin. Unahin natin yung godliness. Obedience to God. Being spiritual-minded. Being steadfast in His covenant. Then, ang mga bagay darating na lang sa buhay natin. Tingnan mo, baliktad ang kanilang statement dito. Ito yung kanilang statement. Basahin natin. Na ayaw ng Diyos na maniwala tayo sa ganitong pamamaraan. 1 Timothy 6:5. Praise the Lord. Perverse disputings of men of corrupt minds, and destitute of the truth, supposing that gain is godliness, from such withdraw thyself. Yan ang ating iwasan. Kung sa Bisaya pa, ang kanunay nga paglinalisay sa mga tao nga dunot o huna-huna. Kanunay lalis, kanunay debate, mga dunot o huna-huna. Og nawad-an sa kamatuuran. Hindi na yung truth of God by the guidance of the Holy Spirit. Wala na. Puro na earthly wisdom, puro na pilosopo, puro na religion ang pinoproteksyonan, puro na organisasyon ang tinataas, puro na pangalan ng simbahan ang pinamamalaki. Hindi na yung truth of God. Nga na nagdahom nga ang pagka-Diyos nun, maoy usa kapaagi sa ilang pagkaganansya. Baliktad. Ang pagkaganansya, mauday pagka-Diyos nun. Hindi yan. Huwag tayong maniwala dyan. Ano pala ang totoo? Unahin mo yung pagka-Diyos nun. Praise the Lord. Basahin natin. 1 Timothy 6:6. Praise the Lord. But godliness with contentment is great gain. Yan. Una ang godliness. Ano yung with contentment? Hindi mo dama ang kahirapan, kontento ka. Hindi mo dama ang kayamanan, kontento ka lang. Ano ang dama mo? Dama mo na obedient ka. Dama mo na acceptable ka sa Diyos. Dama mo na may takot ka sa Diyos. Dama mo na gumagawa ka sa Kanyang pinapagawa sa buhay mo. Yun ang dapat nating damahin, yung godliness. With contentment. Praise the Lord. So, godliness ang pinaka-importante. Last verse. 1 Timothy 4:8. Praise the Lord. For bodily exercise profiteth little, but godliness is profitable unto all things, having promise of the life that now is, and of that which is to come. Yan. Ano ibig sabihin? Bodily exercise. Without godliness, anything without godliness, that is just bodily exercise. You may become billionaire, trillionaire of this world, but that is just little. Little time to enjoy, little time to exist. After that, wala na.
But godliness is profitable unto all things, having promised the life that now is. Hindi ka magkakaproblema sa buhay mo ngayon habang nandito ka sa sanglibutang ito. At may paruruunan ka, everlasting destiny mo. Hindi ka magkakaproblema. Promise yan ng Diyos. The life that now is and the life that which is to come, secured ka. Praise the Lord. Both temporal and eternal. Secured ka. Blessed ka. Yun ang pinaka-importante. Godliness. Godlikeness. Because you believe God, you are steadfast in His covenant. You are spiritual-minded. You receive His truth, His love, lahat-lahat ng dulot ni Kristo pagdating niya dito. Wala kang pag-alinlangan. Kaya pasalamat tayo sa Diyos. God is everything in us. Siya ang lahat sa buhay natin. Amen? Praise the Lord! Magsitayo po ang lahat.